Lunes na tayo ngayon, May 4, 2026. Inaprobahan ng Malacanang ang panibagong Travel Authority ni Vice President Sara Duterte para sa pagpunta nito sa 5 bansa. Ito matapos na maging kontrobersyal ang last-minute umanong pagpapalabas ng clearance ng palasyo sa una nitong request. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, inilabas ang Travel Authority noong April 28. Sakop ito ng pagbisita ni VP Inday Sara sa The Netherlands, South Korea, Belgium, Germany at United Kingdom. Epektibo ang Travel Authority ng Vice Presidente mula May 2 hanggang May 15. Matatanda ang April 22 humiling si VP Inday Sara ng clearance para sa original na schedule ng kanyang biyahe noong April 23 hanggang Mayo 15. Bagamat inoprobahan ito ng Acting Executive Secretary na si Ronald Precto, hindi tunuloy ng Vice Presidente ang kanyang biyahe dahil sa manoy last-minute approval. Sa ulo ng ating mga balita, panibagong oil price hike. Kasado naman bukas. Province-wide gun ban epektibo na sa buong Central Visayas simula ngayong araw. Dahil po ito sa ASEAN Leaders Summit. Cooling room sa mga LRT station bukas na para sa mga pasahero. PNP kakasuhan ng mga relistang nanakit ng mga pulis noong Labor Day. 3 sugatan sa pagguho ng Detour Bridge sa Ilocos Sur. Radyo natin nationwide. Umabot na sa mahigit 195,000 ng mga individual o halos 58,000 na pamilya ang apektado ng matinding ashfall mula sa Bulkang Mayon. Base sa Mayon Volcanic Monitoring Activity Report 100-2026, pinakamaraming mga residente na apektuhan ay mula sa Ginubatan. Umabot ito ng 26,000. Sinusundan naman ito ng mga apektadong residente mula sa UAS na mahigit 21,000. Sa Ligao City naman may narehistrong 8,626. At sa bayan ng Kamalig may 8,129 na mga apektadong residente. Antay-bayanan nyo mamaya ang ma-report mula po dyan sa Kabikulan. Halos 130 barangay sa Albay ang direktang naapektuhan ng ashfall mula sa Bulkang Mayon. Sa ulat ng Albay Public Safety and Emergency Management Office, kabilang sa mga barangay na pinakaapektado ay mula sa Kamalig, Ginubatan, UAS at Ligao City. Sa datos, 16 ang apektadong barangay sa Kamalig, 41 naman sa Ginubatan, 19 sa Ligao City at 53 sa bayan ng UAS. Pero sa kanina ho nung makausap natin sa DCRH si Director Coco Toto Bacalcol, ang sinasabi niya medyo nag-normalize na ang sitwasyon ng bulkan bagamat nananatili ang banta ng ashfall o yung pong maalikabok mula po sa mga abong nanggaling sa pagbuga ng bulkan. Nananatili naman sa alert level 3 ang Mayon Volcano matapos itong magbuga ng abo at mga debris na nakaapekto nga sa ilang bahagi ng Bicol. Batay sa pinakahuling monitoring ng PBOX, nakapagtala sila ng pagdaloy ng lava sa Basud, Bonga at Miisi Gali. Nakapagtala rin ang PBOX sa mahinang Strombolian activity, paminsan-minsang lava fountaining at pag-agos pa rin ang pyroclastic density current sa loob ng permanent danger zone, partikular na sa Miisi Gali. Naranasan din ang ashfall sa mga lugar sa timog kanluran ng bulkan. Umabot na ng 32 volcanic earthquakes ang naitala, kabilang ang 25 tremor events. Tumagal ito ng 2 hanggang 15 minuto. Naitala rin ang 284 rockfall events at 14 pyroclastic density current signals. Patuloy din nagpapakita ng crater glow o banaag habang ang sulfur dioxide emission naman umabot ng 1,586 tons per day. Patuloy din ang paalala ng PBOX na nanatiling ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng permanent danger zone dahil sa banta ng biglaang pagsabog at iba pang mapanganib na aktibidad. Ipinagutos naman ng Pangulong Bongbong Marcos ang mabilis sa pagpapadala ng tulong sa mga komunidad na naapektuhan ng pagbuga ng abo. Sa inilabas na pahayag ng Malacanang, nasa full swing na ang response operations upang protektahan ang kalusugan ng publiko, tiyakin ang kaligtasan, mapanatiling bukas ang mga pangunahing kalsada, ganyan din ang mga serbisyo sa mga apektadong lugar. Inatasan din ng Pangulo ang Department of Public Works and Highways agad na alisin ang mga abo sa mga pangunahing kalsada at ang Bureau of Fire Protection naman inatasan para sa water spraying at clearing operations.
Sa bahagi naman ng N95 mask, nag-deploy ng mga mobile clinic para sa mga residente na may problema sa paghinga at nagtayo na rin ng water station ang Department of Health. Nagbabala rin ang Pangulo na bantayan mabuti ang mga ilog at mga daluyan ng tubig na posibleng daanan ng lahar, lalo na kung magkakaroon ng malakas na pag-ulan sa rehiyon. Tinawag ni Tingog Party List Representative Jude Asidre na intriga lamang ang may impormasyon na ilang miyembro umano ng House Justice Committee ang tumatanggi na ngayong pirmahan ang committee report na nagpapatibay na may probable cause ang dalawang impeachment complaint laban kay VP Inday Sara Duterte. Paliwanag ni Asidre, hindi naman kailangang mangalap ng pirma sa pagpapatibay ng House Committee Report dahil chairman lamang ang lalagda rito at saka pagbobotohan ng mga miyembro para formal na maisumite sa plenaryo. Sinabi ni Asidre, malinaw na walang alam sa regulasyon ng Kamara ang mga nagpapakalat ng naturang fake news at paninira lamang ang motibo nito. Ang totoo po niyan, nung last meeting, inatasan po ang ating secretariat na mag-draft ng committee report. Pero ang committee report na yan ay i-approve at i-present pa lang sa meeting namin bukas ng Justice Committee kung saan magbobotohan. At sa practice ho ng mababang kapulungan, ang pumipirma lang ho ng committee report ay ang chairman ng komite at kasama po yung committee secretary. At ang nangyayari lang ho, bumoboto lang ho kami to approve the committee report. So hindi po totoo na kailangan may co-author dun sa committee report. I think itong naggumawa ng kwentong ito wala hong alam o hindi ho masyadong updated sa proseso ng ginagawa ng mga committees sa House of Representatives. Naniniwala naman si nating Senate President Coco Pimentel III walang legal na basihan para madelay ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte oras na maisumite ng Kamara ang Articles of Impeachment. Paalala ng Senador, anumang pagtatangkang iwasan ang paglilitis ay isang direktang paglabag sa tungkulin ng mga senador na nakasaad sa konstitusyon. Payo ni Pimentel sa mga dating kasamahan sa Senado, pabilisin ang impeachment trial upang malaman ng taong bayan kung ano ang kanilang desisyon bilang mga senator judges. Bilang isa sa mga naging senator judge noong 2012 impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona, tiwala si Pimentel na rerespetuhin ng publiko ang anumang hatol basta't nasusunod lamang ang tamang proseso. Nagprotesta sa kahabaan ng Ayala Avenue ang August 21 movement o ATOM kahapon. Suot ang dilaw na t-shirt at dala pa mga dilaw na placard, sabay-sabay na sinigaw ng mga ito ang panawagang papanagutin ng mga kurakot. Apela ng grupo sa gobyerno, papanagutin ang mga nasa likod ng flood control scandal at harapin din ni Vice President Sara Duterte ang impeachment case laban sa kanya. Iginiit ng grupong ATOM may sapat na batayan para mapatalsik sa pwesto si VP Inday Sara, kasabay ng panawagang wakasan na ang political dynasty. Inaasahang magiging mabigat at abala ang magiging trabaho ng Senado sa mga susunod na buwan kasabay ng muling pagbubukas ng regular session sa mga susunod